ay mga bus at madalas pa nga may mga nasasaktan o namamatay na pasahero. E ano nga bang habol ng mga pasahero sa ganitong mga kaso? Ipapaliwanag sa atin yan ni Atty. Gabby Concepcion, ang ating kapuso sa batas. Good morning, Atty. Good morning din, Lynn. Akala ko kapuso sa bus. Wag, kapuso sa batas talaga, Atty. Ano ba ang responsibilidad ng mga tinatawag nating common carriers? Yung common carriers ay yung mga public utility vehicles. Unang-una, madalas po nating sinasabi na yung mga common carriers o yung mga pampublikong sasakyan, may ibang responsibilidad sila na masigit pa sa mga private vehicles sa ilalim ng batas natin. Dapat extraordinary ang kanilang vigilance at diligence. Dapat daw. Na ang kanilang i-observe hanggang makababa ng safe and sound ng kanyang pasahero. Meron kasing tinatawag na contract of carriage na siyang nabubuo, kahit na hindi nyo alam, pag tayo po ay sumasakay ng pampublikong sasakyan. At sa ilalim ng kontratang to, may responsibilidad ng mga PUV o public utility vehicles na dalhin tayo sa ating pupuntahan ng safe and sound, kumbaga, all in one piece. Dapat lang. At kasama dapat lahat ng mga gamit-gamit natin, di ba? So kung magkaroon ng aksidente at may nasaktan o namatay sa ilalim po ng batas, may kasalanan, may presumption na may kasalanan kaagad ang PUV dito. At kung hindi nila mapapatunayan na talagang walang sala sila, may kaso kayo for damages laban sa PUV na to. Pero madalas, alam po naman natin, mahirap din naman habulin kung magkaroon ng aksidente kaya't minarapat ng LTFRB na mag-require ng tinatawag na all risks, no fault insurance para sa lahat ng public utility vehicles. Ibig sabihin po niyan, sigurado na may makukuha ang pasahero in case of an accident na magre-resulta sa pagkamatay or injury sa isang pasahero. So ano po itong all risk, no fault insurance? Well, kumbaga kung may death or injury na nangyari habang nakasagay sa bus, sa jeep, sa taxi, hindi nasisiya sa atin pa kung sino ang may kasalanan. Kaya nga all risk, no fault. Wala nang tuturo-turo ng gano'n. Kaya basta't nangyari ang aksidente at may nasugatan o namatay, bayad agad ang insurance company. Kailangan mo lamang patunayan na ikaw nga ay pasahero para makapag-claim at ikaw ay nasaktan or namatayan ka. Paano, attorney, kung lasing yung driver? Worse, naka-drugs. Well, yan yung kagandahan nga ng all risk, no fault insurance. Sa ilalim ng insurance na to, lahat covered na, lahat ng mga posibilidad. So, kahit na yung, yan nga, katulad ng meron yung, may kasalanan talaga yung driver, yung pasahero naman walang kasalanan, so siya makakapag-claim siya. Kasi nakaupo na siya sa likod. Bahala ng insurance company, yung bus company. Okay. So, lahat ng PUV required na kumuha nito? Oo. Otherwise, hindi makakapag-rehistro, hindi i-renew ang kanilang franchise hanggat maipapakita na meron na silang insurance coverage. So unless kolorum po yan, dapat may insurance ang lahat ng tumatakbong public utility vehicles. At sa huling pagkakaalam ko, nung unang re-require to ng LTFRB, pero good morning General Swansing, ang sabi ni General Swansing ay 50,000 ang indemnity for death, pero sa website 60,000 eh. So yung makikita po niyan sa inyong TV screen for injuries naman, yung kunwari mawalan ka ng mabulag, diba? Maputulan ng paa, mawalan ng use, ng mga legs or ng kamay. Pero yan. medyo, iba-iba ang rates. Medyo over sa pagkakulang yan, ha? Kasi kung kuya, grabe injuries mo, hindi naman lang 60,000 ang pwede mong gastos. Di ba, kwarto pa lang yan. Ma-hospital ka o may injuries ka pa. At saka pa, paano na kung hindi ka na pwede magtrabaho? For example, welder ka, wala ka ng kamay. Well, oo naman. Diba? Medyo na, napaka-graphic ng example mo. Pero totoo. Totoo naman talaga yung sinasabi mo. Hindi naman porket nakatanggap na kayo ng insurance proceeds, yun na lamang ang makukuha ninyo. Of course, open pa rin ang mga korte para makapag-file po tayo ng mga kaso. At tulad ng sinasabi po natin, sa ganitong mga aksidente na merong pagpapabaya, yung may kasalanan dapat masagot. So, dapat panagutan yung mga consequences ng nangyaring aksidente. Usually, yan yung actual damages ng pagpapa-ospital. Meron ding hindi ka nakapagtrabaho, yung sweldo na hindi mo natanggap. At kung ang aksidente nangyari talaga nang may pagpapabaya, may lasing yung driver. Of course, reckless imprudence yan na isang krimen. So, meron hindi lang danyos perwisyon, may kulong pa. Buti naman. Thank you very much, Attorney Gabby. Vindictive. Wala lang. Feel mo talaga. Kasi sunod-sunod din yung namamatay, kawawa naman mga biktima, di ba? So thank you very much, Attorney Gabby. Maraming salamat din, Lynn. Dapat alam yung karapatan niyo. Okay, balik po tayo kay Igan. Ang
napapanood niyo po ngayon ay ang Ikaw na Ba, ang one-on-one interview series ng DCBB sa mga tumatakbo sa pagka-vice presidente ngayong election 2010. Kasama po si Mike Enriquez. Ang nakasala ngayon si Attorney Dominador Jun Chipeco Jr. ng Ang Kapatiran Party. Panoorin po natin. Tingnan niyo po yung monitor, ano? Live tayo, papasok tayo ni Alok Club. Ito, tanong ko sa inyo, ang Kapatiran, kayo ba ho ay lumapit na o may balak kayong lumapit sa iba't ibang mga leader ng mga religious group para hingin ang kanilang basbas, endorso, suporta o magpakilala man lang? Palagi ko na na-pick up po ng media na ang hindi namin pagpunta sa anyaya ni Gibuloy, ni Minister Pastor Gibuloy. Pastor Gibuloy. At kaya hindi naman po siya nagalit sa hindi pagdalo ni JC. Sapagkat antimano, sinabi po namin na hindi po kami makakadalo sa kanyang paanyaya. Pero wala kayong binigay dahilan? Basta sinabi nyo lang, hindi kayo dadalo sa paanyaya ni Pastor Gibuloy. Wala po kami binigay na dahilan. Yung ibang grupo, wala kayong balak? Lapitan, puntahan? Sa ngayon po, wala kaming balak. Wala. Wala Bakit? kaming balak. Well, sapagkat... Kayo lang yata, ganyan ha? Opo. Sapagkat ang paniniwala po namin, ang aming pagpapahayag sa taong bayan, ay dala ng aming... At nasa TV screen nyo, schedule ang interview sa iba pang kandidato. Siyempre pa ang ka-one-on-one si Mike Enriquez. Darito po. Pagbabalik po unang hirit,